Hello, good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Mayroon tayong pag-usapan patungkol ito sa agrikultura na tanong ng isang batang paslit, hindi naman, mga grade 6 siguro, high school ito, na hindi nasasagot ng ating Pangulo ang kanyang mga katanungan. Actually, mga kaibigan, before the election, ang pinag-usapan namin sa campaign period is tutulungan namin ang Pangulong Marcos sa kanyang mga project ng agrikultura. Ngunit hindi nangyari. Pero bago ang lahat niyan, ay gusto ko munang marinig ninyo bago ako magbigay opinion yung aming plano noon before the election, at nung nanalo, we have series of meeting and presentation of technology ng bawat may mga kalaman, tested or experience sa agrikultura. Isa ako doon sa mga nag-recommenda to represent. Isa na dyan si Engineer Abor. Engineer Abor is a civil engineer but turned to agriculturist. Napakaganda yung kanyang presentation. So mamaya, ituloy ko na lang mamaya. Mamaya, patapusin natin muna ito. Bigyan natin ng opinion, reaction ng post ni Sas Ganrusason. Ano lang, tumatawa lang, puros tawa emoji. Shiner ni Sas yung post ng Pilipinas May Balita. How to make farming as a career attractive here in our country. Listen to PBBM's answer. Nako, napakasimple yung tanong. Ang sagot niya halos wala akong maintindihan. Grabe ang ating presidente. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon. Para po sa aming mga kabataan. Ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Ang galing bata I don't know saan lugar ito. Senior high ba ito? Para sa aming kabataan, ano ang gagawin para maging kaakit-akit? Kasi nga may problema tayo sa farming. Mga matatanda na lang naiiwan sa kanayunan na nagpa-farm kahit nga sa Banawi Rice Terraces. Mga anak nila pumupunta na sa malalayo, naiwan na lang ang mga parents doon. The same thing with us. Kami mag-asawa, mahilig kami sa farming. Ang aming mga apo, wala. Sabi ng aming mga apo, ibebenta namin lahat ang mga lupa ninyo pag namana namin yan. So ano ang dapat gawin ng gobyerno para maging attractive ang farming as a career? Pakinggan niyo ang sagot ng marunong, magaling, the best president we ever had. Alam niyo na tama yun na ipagsabi na siguro tama talaga yun kasi ang average age siguro tama yun, average age siguro tama yun, average age na ating mga magsasaka at saka mga isda masyado ng mataas dahil nga mahirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya siguro yung mga nakapag-aral na ay mga anak natin nakapag-aral na gusto nila nasa air condition sila opisina at medyo maginhawa dahil talagang ang hirap ng buhay. Nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay na magsasaka. Ngunit ang danging sa akin palagay at kami ni Secretary Kiko ay
pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin mababain yung average age ng ating mga Oh, paano pababain yung average age ng mga hindi niya tinutumbok yung question. Paano magiging attractive? Paano, ang sagot na paano pababain yung ano? Kung professor pa ito, hindi marunong magpaliwanag. Okay, ako naman ang magbigay ng opinion. So ituloy ko yung kanina na sinasabi ko. Maraming kaming series of meeting. Itong building na ito. Nagawa itong building na ito dahil nga napag-usapan namin na magkaroon ako ng national headquarters. Then yung mga democracy sa mga mga probinsya ay magkaroon ng headquarters para matulungan ang magsasaka. Yun ang expected ko na mangyari. Tuwang-tuwa ko at makakatulong ako sa ating kababayan na maayos ang agrikultura natin. Nako. Ilang taon na, mahigit 3 taon na, siya pa ang nag-head ng Department of Agriculture. Pero ano nangyari? Sa totoo lang, di ba, ma-recall natin, kauna-unang controversial sa administrasyon ni Marcos yung corruption doon pa sa Department of Agriculture na kung saan doon siyang head, doon pa nagsimula ang corruption. Ako, Diyos ko. So, with that, talagang kumalas na ako. Kumalas na ako sa Marcos administration. Ngayon, ang iba, nagagalit sa akin, nagtatampo na mga dati kong kasama, inaaway pa nga ako noon. Pero ngayon, wala nang umaaway. Kaya lang, para bang dumistansya na sila sa akin dahil nga binibira ko ang Pangulong Marcos. Excuse me. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam, mga kaibigan, kung dumistansya kayo na alam ko na totoo ang ginagawa ko. Excuse me. Kung totoo ang ginagawa ko, tingnan mo yung sagot ni Pangulong Marcos. Ang layo, tama yung sinasabi ni General Macanas, ang layo. Ang layo ng kasagutan, hindi tinatumbok ang sagot. Paano ma-encourage ang kabataan na mag-agrikultura? Ano ang pamaraan niya? Wala siyang masabi. Ano ang plano niya sa agrikultura? Yun nga, encourage the youth to select the agriculture professionalists, na maging professional sila in terms of agriculture. Yan sagot, aircon. Gusto ng mga kabataan, aircon. Ano ngang pamaraan, how to convince the youth? Yun yung point doon. Hindi niya sinagot. Or hindi niya alam sagutin. Dahil unang-una, wala siyang alam sa agriculture. Tapos siya pa nag-head ng agriculture for what? Malaki pala. Hindi natin alam pala, mga kaibigan. Ang laki pala ng budget ng agriculture, and yet, yung budget na yan, hindi nakakarating sa tamang tao, kinaukulan na ang budget magamit para mag-improve ang ating agrikultura sa ibang lugar nga sa ibang bansa. Mas mas demand, mas ang tawag nito yung kumbaga sa Tagalog
na pinapakinggan ng taong bayan? Ang mga agriculturist, ang mga nagsasaka. Yun yung medyo sa society, silang standards na society, silang pinapakinggan, may boses. Ang agrikultura sa ibang bansa. Dito sa atin, pag agrikultura, mahirap. Yun yung sinasabi natin na hindi natutumbok na ang ating Pangulo. Kasi nga, bangag nga yung presidente natin eh. Ang tanong ko ngayon sa mga kababayan kong Pilipino, kayo ba ay satisfied sa pamumuno ni Marcos? Kung satisfied kayo, give me a reason na magbago ang aking kaisipan. Sa mga troll na laban sa akin, na manginsulto lang, sabi niya, magkandidato ka presidente. Tama ba yung sagot? Dapat ang mga birada niyo, mga troll or diehard Marcos, para hindi tayo magkawatak-watak, show me the accomplishment or the activity in regards to lahat na, farming, industrial, basta mag-develop ang ating bansa. Give me a reason of that activities or accomplishment of the government. Ganun sana kayo. Hindi yung tira kayo ng tira, mang-insulto kayo. Karapatan natin bilang isang Pilipino na magsita, magpuna. Pero sagutin nyo, hindi, marami nagawa ang Marcos eh. May sumagot, ang daming nagawa ang Marcos. Ang daming ginawa ng Marcos, sabi niya. Pero wala naman sinabi kung anong daming ginawa. Tuloy, sinagot siya ng isa ring mabilis ang pag-iisip. Madami nga siya nagawa. Ano bang nagawa niya? Yung paghiwalay-hiwalay niya yung Pilipino. Yun ang nagawa niya. Yung bastusin niya yung QGC. Yung kidnapin yung Pangulo. Tawag na natin pagdalo yung kidnap kasi hindi natin alam kung sinong totoo. Pero sa aking palagay, totoo na mali ang ginawa ng administration ng gobyerno. So, yun lang muna. Uli, tanong ko, Filipino Guerrilla Forces, kayo ba ay satisfied? Normally, hindi sila satisfied. Kaya nga sumama sa Filipino Guerrilla Forces na magpaparandam ng kanilang mga hinanaing. Kayo mga hindi pa nag-iisip, tanungin ko kayo, satisfied ba kayo? Payag ba kayong gaguhin lang? Karapatan natin yan eh, magsalita. Kaya nga mayroong freedom of expression eh. Karapatan ko sabihin ang aking naramdaman. Kayo ba satisfied? Kung hindi kayo satisfied, magpakita kayo. Join with the Filipino Guerrilla Forces. For what? Protektahan ang bayan natin. Ganun lang. Kasimple ang mission ng Filipino Guerrilla Forces, which is a pro-government, but we are anti-corruption and anti-communism. Simple lang yun. So yung mga kabaro ko na umiilag sa akin at sisitahin pa ako, be reminded mga kaibigan, we are not a member of the armed forces, but as stated in the law, after retirement, you will be standby reserve. So, standby reserve ka, you perform as civilian. Now, kung i-recall ka ng AFP o ng gobyerno back to AFP, that's the time, under the policy tayo ng AFP. Pero mayroon nga isang may isang mga samahan na papakailaman ka sa iyong disposition mo. Parang mali. Anyway. Sige, saka ko na i-discuss. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.